Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong sa tulong ng Diyos ay meron tayong mabuting pagkakataon ngayong oras na ito upang ipagpatuloy ang ating Bible Study on the Air sa pamamagitan ng palatuntunang Ang Dating Daan. At malugod po kaming muli na nag-aanyaya sa inyo sa pagpapatuloy ng ating pagsasaliksik ng iba't ibang mga katuruang bibliko sa ating pagtugaygay sa mga palatuntunan at mga panuntunan ng tunay na pananampalataya na itinuturo ng banal na kasulatan. At gaya po ng inyong nalalaman ng ating pinag-aaralan ay ang iba't ibang mga paraan ng Diyos para makilala ang tunay na pananampalataya, ang tapat na mangangaral at ang mga mangangaral na nagsasamantala sa relihiyon na ginagawang kasangkapan ng relihiyon sa kanilang pagpapakasagana sa kanilang mga sarili. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating layunin na tuklasin ng iba't ibang mga katiwalian sa iba't ibang pananampalataya sa ating panahon, minarapat po nating ipaglingkod sa inyo ngayon ng isang napakahalagang tema sa dahilang mayroon tayong mga kababayan at mayroon tayong mga nakakapakinig sa ating programa na nagkakamali ng akala sa ating layunin sa pagsasabi natin ng iba't ibang katiwalian sa pananampalataya. Yun daw po ay hindi Christian love. Hindi raw yun maggagawa ng unity among Christians, kundi ang magagawa raw nung ating ginagawa ay magkakaroon daw ng divisiveness among Christian believers. Na yun po ay paniniwala ko, assessment ng taong hindi nakakaunawa sa Biblia. Sapagkat kailanman po yung mga Kristiyano na talagang Kristiyano sa pagpapakilala ng Biblia, yung salita ng Diyos, pag binasa mo, it will not cause divisiveness among Christians. They will be further united. Lalo pa silang magkakaroon ng isang matatag na pagsasama-sama kung talaga silang mga Kristiyano. Pero yung hindi Kristiyano, hindi talaga po pwedeng makiisa dun sa panuntunan ng Kristo sa Biblia. Imposible. Kaya makinig sa amin, hindi makinig sa amin, pagka talagang meron silang grupo na panatiko na sila ron, ayaw na nilang umunawa ng Biblia, wala tayong magagawa, dun sila talaga. At yun ay katuparan lang po ng sinabi ni Kristo sa pamamagitan ng apostol na si Pablo dito sa 2 Korinto. Ibig kong basahin ng talata, mga kababayan. Sa 6 at 14, ganito ating mababasa. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at ang kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, o anong pakikisama o pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o Baal, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, o anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Ito po yung mga tanong ng apostol na si Pablo sa kanyang pagkaunawa sa kabuuan ng katwiran ni Kristo. Ang wika niya, anong pakikisama mayroon ng wika ang katwiran at ang kalikuan? Anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Dito ipinakikita ang impossibility ng mag-merge yung liwanag at dilim, yung katwiran at saka yung kalikuan. Kaya ho, hindi masama na kung ikaw ay mangangaral at magsasalita ng salita ng Diyos, ipakilala mo yung katwiran at ipakilala mo rin yung kalikuan. At para ang taong mahilig sa katwiran, yung katwiran ng kanilang matanggap. At yung talagang ayaw sa katwiran,
o edi wag tayong makisama doon sa ayaw sa katwiran. Meron din namang utos ang Diyos na ganon, na huwag kang makikisama doon sa taong masasama, doon sa taong aayaw sa katwiran. Kaya hindi natin maiiwasan yung divisiveness, yung mga pagkakahiwa-hiwalay ng grupo at ng mga damdamin, hindi naiiwasan yon. Dahil merong mga tao, mas gusto kong minsan yung mali kaysa sa tama. Mas gusto yung kadiliman kaysa sa liwanag. Pakinggan nyo, sa isang talata ng huwag isisi sa palatuntunang ito, ang pagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng damdamin. At lalong huwag isisi sa Biblia, kung binabasa ng palatuntunang ito ang Biblia, na may nagkakahiwa-hiwalay ng damdamin. Hindi naiiwasan yon, mga kababayan, dahil mayroon pong ganitong ugali ang tao na sinasabi ang ating Panginoon. Pakinggan nyo sa 3 at 19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang masamang mga gawa. Ano po ang sabi ng Biblia? Yun ang wikang kahatulan, ito ang sinasabi ni Kristo, ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa nung ibang mga tao yung kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat yun ang wikang gumagawa ng masama ay aayaw sa ilaw. Napopuot yun sa ilaw. Galit yun sa ilaw. Galit yun sa salita ng Diyos. At hindi yun lumalapit sa ilaw dahil baka masaway ang kanilang mga gawa. Yan ang isang pruweba sa inyo, mga kababayan, na hindi pwedeng hindi nga magkakahiwalay ng damdamin. Meron tao ayaw sa ilaw. Meron tao gusto yung ilaw. O meron tao gusto sa dilim, meron tao gusto sa liwanag. O di magkakahiwalay yun. Yung makadilim napupunta sa dilim, yung makaliwanag mapupunta sa liwanag. Ayon ang dapat nating makita. Kaya ito po ang aming pananampalataya, na anuman ang gawin natin, talagang merong mga taong aayaw ng katwiran at aayaw ng katotohanan. At yan nga ang dahil kung bakit ang Diyos ay magpaparuse, na mayroong tao, ayaw talaga nung katwiran, mas gusto niloloko, mas gusto yung binobola, kaysa dun sa pinagtatapatan. Pakinggan nyo, sa isang talata ng 2 Tesalonica, mayroong tao talagang mas mahilig sa masama, sa mali, kaysa sa tama. Ito po'y nasa 2 at 11 hanggang 12 ng 2 Tesalonica. Ganito po ang sinasabi. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron po bang taong ang kaluguran nila yung kalikuan? Ayun, mas gusto nila yung mali, mas gusto nila yung hindi tama. Kaya ang sabi ng Biblia, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang sila'y magsipaniwala sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron nung mga ganun tao. At yun ay ating inaasahan na. Ngayon, ang atin pong ginagawa sa palatuntunang ito is to promote the real sense of Christian love and the real sense of Christian unity by exposing the real truth of the Bible, at ito man ay maging kalaban ng kahit na sino, sasabihin natin yung totoo in order to unify all Christians in their faith in the truth of the words of God in the Bible. Yun po ang alam kong true Christian unity. They are united in the gospel. They are united in the teachings of Jesus Christ. They are not united
because of the influence of a political leader or a religious leader. Hindi yun ang point ng kanilang unity. They are united because of the words of God in the Bible. Kaya po, ibig kong kaugnay ng bagay na ito ay pansinin ang ibang mga pula ng ibang mga tao sa ating palatuntunan. Tayo raw, pag pinupuna raw natin yung mga maling practices ng iba't ibang mga religious denomination, tayo raw walang pag-ibig. Hindi raw pag-ibig yung punahin mo yung mali na kanilang sinasabi. At yun daw paghatol pa raw na bawal daw ng Biblia. At kaugnay nito, isa po sa maraming liham na ating tinatanggap. Ang ibig kong sandali pagtuunan ng pansin, mga kababayan, na ganyan din ang kanyang pananaw. At ito po'y galing sa isang tagapakinig mula sa General Trias, Cavite. Dear Brother Eli Soriano, ako ho ay isa sa masugid ninyong tagapanood mula sa bayan ng General Trias, Cavite. Mayroon lang ho akong nais na ipaliwanag ninyo sa akin, yaong talata na mababasa sa Mateo 7:1 na isinasaad na huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Hindi ho ba ang pre-judgment na ginagawa ninyo sa ibang mananampalataya ay sasalungat sa sinasaad ng talata sa Mateo 7:1? Papaano ninyo bibigyang paliwanag ang bagay na ito? Paki-explain o ipaki-explika lang po mula sa isang kapatid sa General Trias, Cavite. Hindi po niya inilagay ang kanyang pangalan, pero nagpakilala siyang bilang isang kapatid. At ako'y nagagalak na nakikikapatid siya sa ating layunin ng pagsasahimpapawid ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ang wika niya, hindi ba raw pre-judgment ang ating ginagawa sa iba't ibang mga lipunan ng pananampalataya? Pag sinasabi nating mali yung kanilang gawain, yun daw ay pre-judgment, na yun daw ay labag sa sinasabi ni Kristo, at ang ibinigay niyang talata ay Mateo Kapitulo 7 at versikulo 1, na ibig ko pong ating tunghayan sa oras na ito. Dito po sa Mateo Kapitulo 7 at versikulo 1, mayroong ganitong pangungusap ang ating Panginoon. Pakinggan nyo. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Dito po sila nagbabatay. Merong mga lipunan ng pananampalataya, bawal ika ang humatol. Ayan sabi ni Kristo, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ayun. Pagkabasa nun, hindi na nila kinuhang ang konteksto. Hindi nila inisip ang punto, sinara ang Biblia. Ayan, bawal humatol. Ayun. Pagpalagay natin sandali, bawal humatol. Ayon sa Mateo 7:1. May babasahin po ako sa isang talata ni Turing ng Ebanghelyo rin. Dito sa isang talata ng Juan, mayroon namang ganitong sinasabi ang Kristo. Si Kristo rin ang may sabi, at ito po'y nasa 7:24 naman ni San Juan. Pakinggan nyo. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Paano ito ngayon, mga kababayan? Dito, huwag ang wika kayong magsihatol ng ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. O dito, utos naman ang humatol. Kaya lang, huwag sa anyo, kundi matuwid na paghatol. Bawal ba humatol kung ganon? Kaya, kailangan mga kababayan, pag nakabasa ka ng isang talata, huwag mo agad bibigyan ng pakahulugan. Yan po ang ikinaliligaw ng marami. Saliksikin mo muna ang mga surrounding verses and other verses in the Bible that is connected with that verse. Halimbawa,
pagka nakabasa tayo nito, na ito'y nabasa ng mga oneness daw sila. Itong 10:31 ni Juan, nababasa ito eh. At ang sabi ganito, gusto kong basahin. Juan 10:30. Ako, ang sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ayun. Meron nakabasa nito, pagkabasa, ako at ang Ama ay iisa, sinara na. Nagpakahulugan na. Ang pakahulugan ganito. Kaya nga si Kristo siya rin ang Ama, siya rin yung pumanaog dito. Yung salitang siya rin, wala ho sa Biblia yon. Na si Kristo rin ang Ama, at yung Ama rin si Kristo, na ang pangalan ng Ama ay Jesus, ang pangalan daw ng Anak ay Jesus, at ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus. Yun ho'y Jesus Mariosip na paniniwala. Galing lang ho sa kukote ng pastor yon. Wala ho sa nabasa yon. Ang nabasa, ako, ang sabi ni Kristo, at ang Ama ay iisa. Yung ba ang pakahulugan siya rin yung Ama? May babasahin ako na makikita niyong kumokontra ron sa pakahulugan nila. Hindi ho sa Biblia, sapagkat ang Biblia walang kukontrang talata ng Biblia sa kanyang talata. Yung pakahulugan ng kumokontra Pakinggan nyo sa isang talata nitong Juan din. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kapitulo 8 ay ganito ang ating mababasa sa versikulo 16. Pakinggan nyo. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ano po ang sabi ng talatang ating binasa? Kung ako'y humahatol, ang hatol ko ang wika'y totoo. Sigurado si Kristong totoo ang kanyang hatol. Sapagkat kung humatol siya, hindi ako ang wika nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Dito, hindi sila nag-iisa. Hindi si Kristo nag-iisa. Meron siyang kasamahan. Ang kasamahan niya, yung Ama na nagsugo sa kanya. Sabi naman dun sa kabila, ako at ang Ama ay iisa. Sabi rito, siya ay hindi nag-iisa. Kailangan hanapin natin ang kahulugan. Hindi ko mo sinabi ni Kristong, ako at ang Ama ay iisa, siya na rin yung Ama. Lalabag po yun sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Pakinggan nyo sa isang talata ni Juan, ganito naman ang ating mababasa, tungkol dyan sa salitang iisa. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Marami ho ito. Grupo ito ng mga tao. Ingatan mo ang wika sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Upang sila'y, marami ho, sila'y maging isa. Naggaya naman natin. Nakita nyo? Yung salitang isa, hindi ho tumutuko yun sa isang individual na kalagayan lang, o sa isang entity, o sa isang being lang. Maaaring yung pagiging isa, tumutukoy sa marami, gaya ng sinabi ni Kristo. Ingatan mo sila. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na bawa ako. Nagkaisa-isa tayo. Ang tawag sa atin ng Diyos iisa tayo. Pero hindi kayo ako, hindi ako kayo. Ayun. Kaya maling-mali yung paniniwala nung sasabihin ng mga oneness na kung sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, si Kristo na yung Ama, siya pa yung bumaba rito, siya pa yung nasa langit, siya pa rin yung kinakausap niya sa langit yung kanyang sarili pagka tumitingala siya. That is simply illogical. Nonsense.
Yan po ang dapat nating makita. Kaya hindi ang kahulugan ng isa, siya rin. Iba yung isa kaysa sa siya rin. Bibigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Pakinggan nyo sa isang talata ni Mateo, ganito ang wika ng ating Panginoon. Sinabi niya, ito po'y 19:5 ni Mateo, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag pagpapaghiwalayin ng tao. Nakita nyo ito, mga kababayan? Yung palalalaki at babaeng pinagsama ng Diyos, hindi na isa. Hindi na dalawa, kundi isa. Isang laman. Yung pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Hindi, isa lang sila. Hindi na ikadalawa, kundi isa eh. O huwag nyo sabihin nyo si Pedro, siya rin si Maria, at si Maria, siya rin si Pedro. Mag-asawa sila. Sa harap ng Diyos, ang tawag sa kanila isa. Pero bagaman sila iisa, iba si Maria, iba si Pedro. Sana nakuha nyo ang lohika ng bagay na yon, mga kababayan. Gaya rin naman ni Kristo at ang Ama ay iisa, hindi ibig sabihin siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Otherwise, lalabas na maarte si Kristo. Bakit? Siya rin pala yun, tumitingala pa siya pagka kinakausap niya siya. Which is purely impertinent and illogical belief. Noong mga naniniwalang si Kristo rin ang Ama. Ako po naniniwala sa Biblia, si Kristo at ang Ama ay iisa. Yung lalaki at ang babae ay iisa. Yung mga Kristiyano ay iisa. Pero hindi silang lahat pare-pareho. Yan po ang dapat nating maintindihan. Gaya rin naman nung talatang ating pinagtutuunan ng pansin sa oras na ito. Nabasa natin sa Mateo, sabi nga naman ng ating Panginoon, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Yun ang nakasulat sa Mateo 7:1. Doon pumarada na, huminto na yung bumabasa, nagpakahulugan, bawal ka humatol. Kaya kasi Soriano, puna ng puna, hatol lang hatol, wala kang pag-ibig yan. Sabihin ng mga matik-matik at saka mga kuno ay born again. Ngayon, sabi doon sa ating nabasa sa kabila, huwag kayong magsihatol ng ayon sa anyo. Kundi, magsihatol kayo ng matwid na paghatol. Sa makatwid doon sa kabila, pinahahatol nga tayo eh. Kaya lang, matwid na paghatol. Dito sinabi, huwag kayong magsihatol. Para bang kumokontra. Pero walang kontra, mga kababayan, kung ating uunawain. Basahin nating muli ang talata at ating alamin ang konteksto ng talata. Pakinggan nyo, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O papaanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayon, kung maalis na, ay makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Dito po maliwanag, mga kababayan, ng direktiba ni Kristo. Hindi naman pala talagang bawal humatol eh. Kundi ang sabi ni Kristo, huwag kang humatol upang huwag ka rin namang hatulan. Papansinin niyo yung talata, huwag kang humatol, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ayon. Kung ang judgment o ang hatol galing lang sa'yo, bawal yun eh.
Oh, bawal yung humatol kayo, sabi ni Kristo. Pero kung ang judgment galing sa Diyos, yung matuwid na paghatol, masama ba yun? Masama ba? Mag-isip ho kayo. Halimbawa, sabi ko, o ikaw, hindi ka maliligtas. Sabi ko lang, hindi ka maliligtas. Ay, natulang kita. Masama yun. Pero, halimbawa, sabi ko, ikaw hindi ka maliligtas dahil hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Ikaw, pastor ka pa naman, nangangalunya ka. O, yung ba paghatol ko, tama o hindi? Kasi, sabi talaga ng Diyos huwag kang mangangalunya. Kung nangangalunya ka, hindi ka maliligtas. Hatol ko ba yon? Hindi ko hatol yon. Hatol ng Diyos yon. Binabasa ko lang sa Biblia. Naintindihan niyo mga kababayan? Pero kung halimbawa, wala naman akong basis sa salita ng Diyos, sinabi ko na lang, basta hindi ka maliligtas. Yun ang paghatol na bawal ni Kristo. Hindi matuwid na paghatol yon. Pero ang sabi ni Kristo, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya hindi masamang humatol. Alin ang masamang paghatol? Yung hatol mong pansarili, na walang base, hindi matuwid na paghatol. Baseless. Even accusations, pagka baseless, masama yan. Malalibel ka niyan, ma-oral, magkakaroon ka ng kasong defamation. Pagka ikaw humahatol na baseless, wala kang pinagbabatayan. Pero pagka meron kang pinagbabatayan, hindi ka po pwedeng incriminate ng sino man. Pagka yung sinasabi mo, meron kang batayan. Lalong-lalo na pagdating sa Biblia. Ako lang nagtataka dun sa ibang mga tao, binabasa mo na sa Biblia, nagagalit pa. Masama bang ihatol natin yung hatol ng Diyos na matuwid na paghatol? At kung titignan natin mga kababayan, ang kahulugan talaga ng Mateo, sino ang pinagbabawalan ditong humatol? Yung may puwing, yung may tahilan. Sabi ni Kristo, paano mong aalisin ang puwing? Sa mata ng iyong kapatid, narito't meron kang kulaba o tahilan sa iyong sariling mata. Pag pinayagan ka ni Kristo, mag-alis ng puwing nung kapatid mo, ikaw naman pala may kulaba sa mata at may tahilang ka at may katarata kang pagkalaki-laki, baka imbis maalis mo yung puwing, madisgrasya mo yung maliwanag na mata. Bakit? May diferensya mata mo Kaya ang wika ni Kristo, alisin mo muna. Ikaw na mapagpaimbabaw. Sabi niya doon sa versikulo 4 hanggang 5. Ikaw na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna yung tahilan sa mata mo. At sino po yung bawal humatol? Yung mga impostor, yung mapagpaimbabaw, na kunyari nagbabanal-banalan, pupuna-puna sa iba, siya pala'y ganun din ang diferensya niya. Sabi niya sa iba, wag mangangalon niya, kalunyero pala siya. Sabi niya sa iba, wag magnanakaw, magnanakaw pala siya. Sabi niya sa iba, wag sasamba sa Diyos-Diyosan, siya pala mananamba sa Diyos-Diyosan. Anong katunayang ganun nga ibig sabihin ni Kristo? Na kung ikaw pupuna sa iba, dapat wag kang masumpungan nung ipinupuna mo dahil ibabalik sa iyo ng mga tao yung sinasabi mo. Pakinggan nyo sa Roma 2:20. Tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. At ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan. Sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Dito po, maliwanag na yung tuturo-turo, pupuna-puna sa iba, ayaw ni Kristong ikaw mismo nagsasabi, wag mangangalunya, kalunyero ka. Pastor ka, 36 ang asawa mo. Paano yun? Masama yun. Pastor ka, nire-rape mo yung sarili mong anak. Isipin mo. Paano ka magpapastor nun? Kumbaga sa mag-aalis ng puwing, paano mong aalisan ng puwing yung kapwa mo, ikaw merong barado mata mo. Sa tahilan. Bawal yon.
yon ang bawal humatol. Yung ganong mga tao, bawal pumuna. Pero kung pupuna ka ng pagpuna o paghatol na galing sa Biblia, ba hindi masama ang humatol? Mga kababayan, meron ba tayong pruwebang hindi masamang humatol ang Kristiyano? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto, ganito ang ating mababasa at inyong pakinggan. Ito po'y sa 1:10 ng unang Korinto. Ngayon ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at, pansinin nyo, isa lamang paghatol. Kita nyo? Ang lahat ng Kristiyano inuutosang humatol. At kung sila'y humatol, may pagkakaisa sila sa paghatol. Huwag sabihin yung paghatol ay masama. Kainosentihan sa Biblia yon, mga kababayan. Ang grupo ng mga Kristiyano ay pinahahatol. At ang sabi pa huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo. Hindi kayo magkaroon ng isa lamang pag-iisip, isa lamang na paghatol. Meron pa ba tayong pruwebang iba? Pakinggan nyo sa unang Korinto pa rin. Ito po'y nasa kapitulo 6 at ang versikulo ay 5. 4 po natin umpisahan. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Ano? Di ata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng hindi nagsisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ano ngayon ang sabi? Kaya nga, hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Tuloy. Sa 2, o hindi ba ganinyo nalalaman ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Oh. Di baga kayo dapat magsihatol, ang wika ni Pablo, sa mga bagay na pinakamaliit? Kaya ho, ang Kristiyano may tungkuling humatol. Ano yung paghatol? Yung judgment. Pagdetermine kung mali o tama ang isang bagay. To discern whether a thing is right or wrong. And that is judging that thing, whether it is right or wrong. And that is judgment. And that is not prohibited by Christ among Christians. In fact, one of the primary functions of a Christian is to know how to judge well, how to judge fairly, how to judge in accordance with the Word of God in the Bible. Kaya po kami naniniwala, yung sabi ng iba, bawal humatol, yun ho, kaalaman ng inosente yun. Mali yun. O ngayon, kung pinupuna natin yung mga maling gawain ng mga relihiyon, hinahatulan ba natin sila? No. Pumupuna nga tayo para wag silang mahatulan ng Diyos. Kasi meron darating na judgment. Pag hindi sila umalis sa mali, masasama sila sa last judgment. Kaya natin pinupuna, we condemn not the person, we condemn their mistakes. We condemn their wrong doctrines. Hinahatulan natin yung kanilang maling aral, hinahatul at kinukundina natin yung kanilang maling gawain, pero yung tao, hindi natin kinukundina. Kaya nga natin sila pinupuna. That is our Christian love for them. Na even to the extent of sacrificing our friendship with them, pinupuna natin sila. Kahit na sila'y magalit sa atin, para lang sila huwag mapasama sa parusang hinaharap ng mundong ito. Kaya huwag niyong sabihin, lalo na yung mga matik-matik dyan, at saka lalo na yung mga alagad dyan ng nagpapatakbo ng media,
na sasabihin, ito raw programang ito'y humahatol. Hindi. Pag sinabi ko, mga kababayan, yung mga ngaral na nagpapayaman sa relihiyon, yun eh hindi sa Diyos, hindi paghatol yon, salita ng Biblia yon. O, pakinggan nyo. Hindi ba totoong hindi naman sa Diyos ito? Dito sa isang talata, maninipis yata kayong manipis sa balat ng sibuyas, makakapal naman ang pagmumukha nitong ibang mga mangangaral. Eto, di ba totoo? Pag ang mangangaral ginagamit ang relihiyon na kasangkapan sa pagpapayaman, yung mangangaral na sa demonyo, o pakinggan nyo, sa isang talata. Pag hindi totoo ito, wag nyo na kaming pag-broadcastin. Pero pag totoo ito, pag-broadcastin nyo kami. Bakit? Panggigipit kay Kristo at sa kanyang aral ang ginagawa ng iba na ayaw mababasa ito dahil tinatamaan yung kawalanghiyaan nila. Pakinggan nyo. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Meron ho bang mga ganun tao? Na ang akala sa kabanalan o paglilingkod sa Diyos ay paraan ng pakinabang. Paraan para yumaman. Paraan para makaraos ang kanilang tiyan. Meron bang ganon? Basa, pakinggan nyo. O, ba't kayo masasaktan? O hindi ganito, pastor nyo, ba't hindi nyo ipapasa ito sa review? Pasan nyo ito. Kung hindi ganito, pastor nyo. O, hindi ba? O, ito yung ibang pastor. Pakinggan nyo. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Nakita nyo? O baka kayo dyan yung tiyan nyo rin ang pinaglilingkuran nyo. Mga pastor ng demonyo ang naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Hindi kay Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling mga tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. O, di manluloko yan? Mandaraya yan? O anong pinaglilingkuran? Ang Diyos ba? Yung tiyan. Nag-aakala sila ang wika ni Pablo na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. O hindi ba kahalay-halay ang mga walang hiyang pastor na ganyan? Na ginagamit ang relihiyon, ang salita ng Diyos, para kumuha ng katakot-takot na pera sa miyembro, dinadaya yung mga walang malay. Bakit to? Tingnan ninyo kung di pandaraya yan. Hindi ba totoo? Kumukuha sila ng ikapo. Kumukuha ng ikapo. At madalas sabihin, pag nagbigay ka ng ikapo, babalikan ka ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Oh, kailan mo pa sinabi yon? Kaibigan, kailan pa sinabi nung pastor yon? Na pag nagbigay ka ng ikapo, babalik sa iyo ng Diyos, pik-pik, liglig, umaapaw. O, ngayon, yung isang pastor na kumukuha ng ikapo, tuwing magsasalitay, may ikapon sinasabi. 9 na taon na sa broadcast sa TV. 9 na taon na. Nag-anibersaryo na nga eh. O, 9 na taon na nagbibigay ng ikapo yung miyembro. Pik-pik, liglig at umaapaw daw ibibigay ng Diyos. Bakit hanggang ngayon? Wala kayong upuan. Ha? 9 na taon nang nagbibigay ng ikapo. 9 na taon nang ginagatasan ng pastor. Pero hanggang ngayon, wala silang maupuan sa kanilang pagtitipon-tipon. Inuulan yung mga miyembro. At pag umulan naman, biyaya ka ng Diyos yan. Pag uwi ng miyembro, may sipon, may trangkaso, may pulmonya. Biyaya ba ng Diyos yun? Napulmonya yung miyembro mo dahil walang bubong? At bakit walang bubong? Kung totoo yung sinasabi mong, pag nagbigay ng ikapo, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay na ganti ng Diyos. Yan ang tanong ko. O ngayon, pag napula ko yan, magagalit ba kayo? Ipinagmamalasakit ko yung dinadaya. Kaya nga naghihirap ang Pilipinas dahil dyan sa mga relihiyon na yan na walang ginawa kundi kumurakot ng pera sa miyembro. May ikapuna, may love offering pa, may abuloy pa ng Webes, may abuloy pa ng anibersaryo, may abuloy pa ng Santa Cena, may bayad pa ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang lahat ng doktrina, may bayad. O, hindi ba kawalang hiyaan yan? O, pipigilin nyo ba ito sa telebisyon? Pipigilin nyo ba ito? Ito'y sinasabi ng Biblia. Kung kayo'y makakristo, huwag niyong pigilin ang sinasabi ko, sapagkat si Kristo ang may sabi sa pamamagitan ni Pablo, na may mga pastor
ang kanilang pinaglilingkuran hindi si Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan, ang kanilang sariling interes. Mga walang hiyang pastor. Meron ba talaga walang hiya? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Efeso, pag pinigil nyo ito, pinipigil nyo ang aral ni Kristo. Sa Efeso 4, eto, tinan ninyo ang kawalang hiyaan ng mga pastor na ginagawang kasangkapan ng relihiyon para sa kanilang ikaluluwalhati. Eto po, o kayo man ang magbasa, kung tapat lang kayo sa inyong sarili at sa Diyos, babasahin nyo rin ito. Alin ito? Basa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Hindi ba totoo may presidential decree na basahin ang Biblia? Meron pang itinakda ang presidente ng Pilipinas na Bible Week sometime in November. Hindi ko nakakalimutan. Bible Week, babasahin ng Biblia. Kayo kung magbasa ng Biblia, pinipili nyo lang yung binabasa nyo Ako hindi. Lahat binabasa ko sa Biblia. Kahit sino pa ang tamaan, sabi sa Biblia, sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan, na pahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng kasakiman ng buong karumihan, ng buong kasakiman. Di mangangalaka lang yung mga yan. Ginagawang negosyo. Ha? Alam nyo ang negosyo? Salita ng Diyos, relihiyon. Ang miyembro nininegosyo. Kinakasangkapan yung miyembro para kumita ng pera. O, di ba? O, di ba totoo, mga kababayan? Yung miyembro pinakakalat sa daan, pinangungulekta ng mga pera ron sa mga palengke. Kahit sino, tinatapatan ng kanilang supot. Sasabihin, sa Panginoon daw, saan kay kanilang sila gumagamit. Pakinggan, isipin nyo. Kung di ba yan pandaraya sa kapwa, pakinggan nyo. Eto nakasulat yan, ginagamit na kasangkapan ng pastor, yung miyembro niya, para siya yumaman at magpakarami ng pera. Eto, at sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Nakita nyo mga kababayan? Sino ipangangalakal? Bukod sa salita ng Diyos, pati miyembro ipinangangalakal din. Sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ikaw mismong miyembro ipangangalakal. Gagamitin kang kapital para manghingi ka ng pera sa mga daan at supermarket. Gagamitin kang kapital para humingi ng suporta sa politiko. O, di ba? Ang ipinangangakoy ang miyembro para kumuha ng simpatya ng politiko. Yan ang katuparan ng sinasabi ni San Pedro na sa kasakiman ng pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, miyembro. O kasama ka ng nanonood ngayong nagagalit sa akin. Ipinangangalakal ka ng pastor mo. Ginagawa kang kasangkapan para lumakas ang impluensya niya, para lumakas ang kanyang kapit, para siya makapagdikta sa gusto niyang diktahan. Yan ang diferensya. Ngayon, pag pinupuna natin ito, mga kababayan, sabi nila, wala raw tayong pag-ibig. Siguro hindi nila alam ang kahulugan ng pag-ibig. Maraming klase ng pag-ibig, mga kababayan. May pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Unang Timoteo 6:10, yan po nakasulat. May pag-ibig nung number 2, doon sa asawa, na hindi naman niya sariling asawa. Nanghihiram lang siya. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. Pag-ibig ba yun o hindi? Pag-ibig din. Nakakubli nga lang. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Ayun. Hindi ako may gawa niya na. Kinanta ko lang. Merong pag-ibig nung number 2 dun sa asawa ng may asawa na nakikisosyo sa ron. May pag-ibig ng manok sa feeds. Ayun. Di ba? May pag-ibig ng anak sa magulang. May pag-ibig ng magulang sa anak. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa gamitin sa anak. Masama ang mangyayari.
Iba ang pag-ibig sa anak, iba ang pag-ibig sa asawa. Kung ang pag-uusap ay pag-ibig sa kababayan, pag-ibig sa kapwa-tao, para maligtas, anong klaseng pag-ibig yon? Pakinggan nyo, sa isang talata, sasabihin, wala raw akong pag-ibig, kung magsalita raw ako, mabigat, wala raw pag-ibig. Ano ba ang sabi ng Biblia dun sa pag-ibig? Pakinggan nyo, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang pag-ibig ay hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nakikigalak sa kalikuan. Ayon. Ang pag-ibig ang wika, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Anong tunay na diwa ng pag-ibig? Ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Galit siya sa mali. Yung pag-ibig, ayaw niya ng mali. Ang katunayan, ang Diyos man na pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ayaw niya ng mali, ito po ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Kita nyo? Kinapupuotan ng Diyos ang kalikuan at kasamaan ng tao. Galit ang Diyos na pag-ibig, sapagkat kung pag-ibig ang pag-uusap, wala nang uuna sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung Diyos na pag-ibig, galit yon. Hindi nagagalak yun sa kalikuan. Napopuot yun sa kasamaan at sa kalikuan ng mga tao. Yung Diyos na pag-ibig, napopuot sa kalikuan at kasamaan ng mga tao, mga mahal na kababayan. Napopuot ang Diyos doon. O edi ayaw ng Diyos ng kalikuan, ayaw ng Diyos ng kasamaan. Nakita nyo? Ayaw niya. Ayaw ang Diyos ng kalikuan. Pero pag-ibig siya. O kung ayaw niya ng kalikuan, mamarapatin niya ba yung kalikuan? Pupurihin niya ba yon? Na mali na ang ginagawa mo, sasabihin ng Diyos sa'yo, okay lang yan. O kaya, hindi nakikibo ang Diyos, mali ang ginagawa mo, hindi na ako kikibo dahil pag-ibig ako eh. Ganun ba? Hindi ganon. Ang Diyos kumikibo, pinagwiwikaan niya pag mali. O pakinggan nyo, sa isang talata ng Ebreo, ganito ang klase ng pag-ibig ng Diyos, na dalisay na pag-ibig, na pagkamali, pinagwiwikaan niya. Sa Kapitulo 12 at versikulo 3, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa ba kayo nakikipaglaban? Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ano po ang sabi ni San Pablo? Huwag mo ang wikang waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kita mo, pinagsasabihan ng Diyos yung kanyang iniibig. Sapagkat ang wika ni Pablo, pinarurusahan ng Diyos ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Kaya po kami, ang nararamdaman ko sa kapwa ko tao, pag-ibig. Pag-ibig na banal na galing sa Diyos. Yung hindi ako nakikipagkaibigan, na para lang wag kang magalit sa akin, magkaibigan tayo, kahit mali na yung ginagawa mo, hindi pa ako kikibo. Napopuot ang Diyos sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi ang Diyos napopuot sa tao. Napopuot siya sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi yung tao ang kinapopuotan niya. Ano ibig ko sabihin? Kung sabihin ko ba, yang mga mangangaral na nagpapabayad sa kasal, mga hindi sa Diyos yan,
galit ba ako dun sa mga tao? No. Naaawa nga ako dun sa magpapakasali, pagbabayarin pa. Mahal ko nga yung tao na yon na inililigaw na nagbabayad pa. Mahal ko rin yung mangangaral na baka sakaling matauhan. Total, marami na rin lang silang pira. Huwag na silang magpabayad sa kasal at saka sa binyag. Di ba? Total, hindi nyo na kayang ubusin yung pera at nakapalasyo na kayo. Di, huwag nyo nang kurakutan pa yung mga squatter. Na pati ba naman yung mga squatter, hinihingan nyo pa ng ikapo wala namang kita yun. Oh. Pinopwersa nyo pa yung mag-love offering. Ha? Dapat yung mga squatter na may sakit, siya pa nga ang bigyan ng pastor. Aba, itong mga pastor na ito, napakatataka, walang kabusugan. Bakit? Karairain na niyang pera, nakapalasyo na siya, meron na siya sariling eroplano. Ha? Meron na siya sariling vapor. Baka hindi lang vapor, baka barko pa. Ha? Meron na siyang lahat ng bagay at hindi niya na kayang ubusin pati nung kanyang kaapu-apuhan. Pati ba naman ito squatter na imbis tulungan sila pa rin ang nag-aabuloy? O yan ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Kaya, halimbawa, sabihin ko yon, galit ba ako dun sa tao? No. Baka sakaling magising sila. Total, mga bilyonaryo na sila. Mga milyonaryo na yung mga pastor. Baka magising. O, nakatulong ako sa mahihirap na huwag na silang pahirapan ng kanilang mga pastor at huwag na silang lukohin na paasahing bubuksan ika ng Diyos ang langit, maghuhulog ng pagpapala, wala kang paglalagyan, siksik, liglig at umaapaw. Asa naman ang asa yung tao. Wala na siyang pera, bibigay pa niya kasi umaasa siya na sa paggawa niya noon, gagantihin siya ng Diyos ng literal, siksik, liglig at umaapaw, material na mga bagay na sasagana siya. Kaya sa pag-asa niya sumagana, nagsusugal siya sa relihiyon. Para lang siyang tumataya sa wedding. Para lang siyang tumataya sa wedding. Na sa pag-asang makatama siya, nahuhut-hut ng nahuhut-hut siya araw-araw, taya siya ng taya. Ganon din naman ang kalagayan nitong mga nagre-relihiyon na pinaasa ng maling pag-asa ng mga pastor na pagbigay daw ng ikapo, bibigyan ng Diyos ng pagpapala, siksik, liglig, umaapaw. Bigay naman ngayon ng bigay na kahit wala nang makain yung anak, bigay pa rin ng bigay. Hindi masamang magbigay kung ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ako tutol sa pagbibigay. Mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Pero kung ang binibigyan natin, pastor naman luloko, pinalarami natin ng kayamanan para lalong makapanloko, hindi tayo dapat magbigay. Nagiging kasangkapan pa po tayo ng demonyo para palakasin ang puwersa ng mga manlulokong mangangaral. Yan ang layo ng palatuntunang ito. Sabihin nyo ba, wala kaming pag-ibig sa kapwa? Kaya nga po kami naglalakas loob magsalita ng ganito. Dahil mahal namin ang mga kababayang Pilipino na mahigit ng 400 taon niloloko sa relihiyon. Pinagkakakwartahan, ginagawang palabigasan at gatasan ng mga mangangaral na ang ginawang opisyo at hanap buhay ang relihiyon. Diyan po kami tutol, mga kababayan. Bilang katunayan, ganito ang daing ng apostol na si San Pablo. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Maraming nakita si Pablo noong pang kanyang panahon, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. Para kumita, magkamal ng kayamanan ang mga mangangaral na ito. Pati salita ng Diyos, kinakalakal nila. O ngayon, kung nung panahon ni Pablo, marami ang nakita niya na nangangalakal ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal nilang salita ng Diyos. Ngayon, mas marami po akong nakikita ngayon na mangangalakal ng salita ng Diyos. Hindi lang ang salita ng Diyos ang kinakalakal, pati yung kanilang miyembro. Sabi ni San Pedro, sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya, ito po'y panawagan sa mga kababayan, huwag kayong magalit sa palatuntunang ito. Bigyan lang tayo ng sapat na karapatan ng pamahalaan, lahat ng katiwalian sa relihiyon, atin pong tatalakayin sa Biblia. Ang Biblia, batayan natin, hindi tayo magbabatay sa kung ano-anong chismis. Biblia po ang ating bubuksan, ipakikita ng palatuntunang ito sa inyo, yung picture
yung larawan ng tunay na relihiyong nasa Biblia, na yung relihiyon na yon ay paglingap sa mga kaawa-awa, pagmamalasakit sa mga inaapi at niloloko ng kanilang mga pastor. Yun ang tunay na relihiyon, ipagmalasakit yung maliliit, ang kanilang karapatan, hindi lang pantao kundi pati ang kanilang karapatang maging dapat sa Diyos, makawala sila sa mga kuko ng dambuhalang mga pastor na matatakaw sa relihiyon.